Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath. So ngayon ay ano na tayo? Mag-aral. Itutuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa unang aklat na sinulat ni Moises na Genesis, at nandito na po tayo sa Genesis chapter 16. So magandang umaga sa lahat na nandito sa HAW at sa ating mga kapatiran na nandyan sa Zoom at sa ibang mga kapatiran natin na makakinig sa aming pag-aaral. Nawa po na buksan ninyo ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo o nating lahat ang ating mga pinag-aaral ngayon, dahil ito po ay napaka-importante para ito ay magbigay ng daan sa atin kung paano tayo mamuhay bilang matuwid na tao. So, ato'y mo mahiwag ang stick, bro. Waman sa uning high-tech na sungkot. Okay mga bata, aray na mo sa tubangan. Atubangan, dilikilid. From English. Okay. Tiguan na katon? Hari ka dali. Wala exempted. Hindi ka skilled, wala kayong mabasahan. Ang imo makita, ang speaker. Ganahan ka speaker ang imo kastorya. Okay. Genesis chapter 16. Ito yung pamagat, si Hagar at saka si Ismael. So, bago ko simulan, kumustahin ko kayo kung na-enjoy ba kayo sa ating ginawang exam noong nakaraang Sabat? Na-enjoy kayo? Wala? May natutunan kayo sa ating ginawa? Marami. So, dyan, ang ating ginawang pag-aaral, talagang, pinagsikapan natin na maunawaan natin ang lahat ng ating mga tinatalakay, dahil kung hindi natin ito bibigyan ng pahalaga, masasayang lahat ang ating pag-aaral dito. Diba? So, kailangan natin gumawa ng mga questionnaire para ma-retain sa ating mga pag-iisip ang ating bawat tinatalakay sa ating dito sa Torah. So, Genesis chapter 16 verse 1 to 2. Sa verse 1, sabi dito, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto, na ang pangalan ay Hagar. So, itong si Sarai, meron siyang isang, bakit nag-iko? Itong si Sarai, meron daw, anong tawag dyan? Aliping babae, na ang pangalan ay si Hagar. So, base sa ating talakayan sa nakaraang chapter is, itong si Hagar ay, binigay ito, kung hindi ako nagkamali, binigay ito sa hari ng Paraon. Noon nung pumunta sila sa Kanaan. Naka-remember? Sino yung naka-remember? Doon sa Genesis chapter 12. Sa Ehipto. Nung nandoon sila sa Kanaan, tapos nagdesisyon si Abang Abraham na lumisad sa Kanaan dahil merong tagutom. Pumunta sila sa Ehipto. Diba? Doon sa chapter 12. Diba? Tapos, in short, pinaalis sila sa Ehipto, binigyan ng ari-arian at saka alipin. So, itong alipin nanggaling sa Ehipto. Yeah. Okay.
Verse 2. Sinabi ni Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahawa ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. Okay? So, posible na nag-usap sila. Siyempre, nag-usap yun. So, mo ni posible na itabo. Picture out lang na to. So, siguro na napag-isipan ni Sarai ba na napakatanda ko na. Diba? Anong taon na? Napakatagal. Tapos gusto kong magkaanak. Diba? Bilang taong matuwid, hinangad niya na magkaanak. At kasi yun ang blessings, pagpapala pag merong anak, tama ba bro? Diba? So, tapos sa isipan niya, parang kanang tagal naman binigay ni Ama yung gusto ko. So, naisip niya na meron siyang alipin na ipasiping kay Abram dahil ang kanyang alipin ay pangmamay-ari niya. Kuha ninyo, mga bata? Pangutan-on naman niya, kayo mo naminaw. Ha? So, nagpakasakali siya na sipingan ang kanyang alipin dahil kung ang kanyang alipin magbubuntis, ang anak noon ay magiging sa kanya. Bakit? Kay ang kanyang alipin na si Hagar ay pagmamay-ari ni Sarai. Yon ang batas. So, continue tayo sa verse 3. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram nananirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. So take note yun mo dapat sa name kay dili pa ni siya Abraham na Abram pa ni siya. O dili ni siya Sarah, Sarai pa ni siya. Okay? Take note mo sa pangan. Kay ibig ka mauswa mo sibog na ta sa ubang chapter, mausap mo na yung pangan. So dito Abram pa. So ipinaubaya ni Sarai. So dito meaning ipinabaya, kung sa may Bisaya ning ipinaubaya. Itugyan. Gihatag dire. Unya gihatag ni Sarai si Hagar. O gitugyan. So yun nga ang naging desisyon ni Sarai na base sa kanyang pahintulot na ibigay ang kanyang alipin para magkaroon sila ng anak. So, hindi yun desisyon ni Abram. Okay? Hindi yun desisyon ni Abram ha? Desisyon yun sa kanyang asawa na si Sarai. So, baka sabihin nila na kasi karamihan, maraming mga tao na hindi naunawaan ito na marami daw asawa si Abram. So, ang iniisip nila, nagkasala raw si Abram kasi marami asawa. So, klaruhin natin ito o linawin natin ito kasi hindi nagkasala si Abraham dito. Kasi may pahintulot, ipinahintulot sa kanyang asawa na magkaroon siya ng ibang asawa o sa pamagitan ng kanyang alipin para magkaroon sila ng anak. Hindi yun pagkasala. Okay? Kasi may pahintulot sa asawa. Kasi kung walang pahintulot sa asawa, kung si Abram nagdesisyon na sipingan ko itong alipin na to, tapos hindi alam ni Sarai anong mangyari? Magubot. Sakto? Gubot. Magubot dili. Example, tingnan natin. Akong asawa si Shane. Tapos, na siya'y lipon. Nya, wapang kayo. Wa ko nagpibaw, sipingan ako. Diba? So, kung ako tong buhaton, wala kay baw si Shane, patay. Diba? Pero kung akong asawa mo'y muhangyo, maingon, wala ko'y mahimo. Nga naman, mo'y kaingon rin, Abram, balik ko na to ha? Atong laron. Sa verso, pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. So doon pa lang, nakaana si Abram. Bilang matuwid ba?
Diba? Taong matuwid iniisip niya yan. Anong posibleng mangyari? Bilang taong matuwid, lagi yang ginagamit ang pag-iisip. Hindi yan basta-basta na desisyon. Sige, maon ka na yung gusto. Hindi ganyan ang ugali ng taong matuwid. Okay? Nag-iisip yan kung anong posibleng resulta sa bawat desisyon na ginagawa ng kanyang sarili o maging kanyang kabiyak sa buhay. So, pumaya siya, meaning, yun ay magandang kanang idea dahil magkaroon sila ng anak. Di ba? So sa verse, ito nangyari, binigay niya. Verse 4. Dito pala. 10 taon na si Abraham nanirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. So, before nangyari na isisiping yung kanyang alipin, 10 years na sila nandoon nanirahan sa Kanaan. So, verse 4. Matapos sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit, nagmalaki si Hagar at hidamak nito si Sarai. So dito, atong linawin natin bakit nagmalaki si Hagar. So sa Bisaya, nagpa-sigarbo. Tama? So ngayon ating unawain o ating papasukin. Kung saan pasukin yung istorya ba? Kasi para maunawaan natin bakit nagmalaki o si Tagalog sa nagpasigarbo si Hagar. Kasi kung hindi natin ito dili na to sudlo ng maong istorya, dili na kasabot. Di ba? So ito yung posibleng analysisyon ko. So posibleng nangyari. Bakit nagmalaki si Hagar? So, matapos ipingan ni Abraham si Hagar, so, nagbuntis. So, meaning, hindi baog si Hagar. Buntis gani. So, dito si Sarai ay baog. Kasi matagal na silang nag-asawa tapos hindi siya nag-anak. Diba? So, tapos, nagdalang tao na yun, nagbuntis na. So, subalit, nagmalaki si Hagar. So, dito, sa aking analysisyon, bakit nagpasigarbo si Hagar? Siguro, sa kanyang pag-iisip, umandar yung kanyang, kanang ego, yung tawhanong kinaiya ba? Diba? Parang serpent nga kinaiya ba? Diba? So, iyang posibleng gidahilan, iyang kanyang posibleng didahilan na posible na si Sarai, inutusan niya ito si Hagar kasi alipin niya Tama? So, pagkatapos, itong si Hagar ay posible na hindi sumunod sa utos ni Sarai na kanyang amo. Dahil ang kanyang ninarason ay nagdadalang tao ako. Baka anong mangyari sa bata? Posible ba? Yan ang dahilan? Ang sa assessment ninyo? Posible? Kung sa may bation, kung sa bation, ano ang feeling sa babaeng buntis? Di ba? Usually, tapulan, hingatugon, tapulan mulihok, irritable, di ba? Yan ang mga negative side sa pagbubuntis, di ba? So, posible yun na yun ang naging rason ni Hagar. Kaya, nagpasigarbo siya. Posible si Hagar ba nga? Ayaw, sugo-sugo nga, buntis yung taon ko, inyo raman yung anak. Diba? Basin maunsa niya ng bata. So, posible na hiubos o naglagot si Sarai nga iyang ulipon, wala ni tuman sa iyang sugo. Posible. Mao nang nahitabo. So, kaya niana si Hagar nga posible na yang ingon na, wala ko ingon nga mao gyud ni tabo, posible lang. Ana ba nga? Siya ya, sugo-sugo. Murabag. Wala di ba ka anak? Ako ka anak. Murang ana ba? Posible naglagot jud.
Kaya ba, may kas attitude po sa babae. Diba? Manggawas po na ang mga di maayo ba? So, posible nga, nagka-misunderstandings lang, diba? So, at hinamak dito si Sarai. Siguro, nasaktan ang damdamin ni Sarai nang hindi sinunod ang utos niya. Diba? Kasi alipin niya yun eh. Gusto lang siguro ni Sarai, ni Hagar, magpahayahay. Kasi nagdadalang tao siya. Baka, yun ang naging rason niya ba? Para matakasan ang kanyang obligasyon bilang alipin. Okay? So, verse 5. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Kuwara, ipsangin lang na si Abram. Ikaw, God? Ikaw gina ni Abram. Gidawdaog, hinamak, kung saan ni hinamak? Paghamak, gidawdaog, Japon. Dawdaog, no? Type. GBABI? Ikaw ang angay basulon sa pag-BI-BI ni Hagar ka. Kung saan may pag-BI siya? Gisungop? Gikantsawan? Posible mo itong kantsaw? Nga, dili na ba kaanak? Ako kaanak. Posible? Posible, dili? Posible, no? Nagbagulpul sa gisugo ba? Sus, kapoy si panubo, hindi ba kaanak ko, kaanak ko. Posible. Tapos nadunggan ni Sarai. Posible na, nagbagutbot. Posible ba ang babae nga maging nana? Buntis? Posible na, posibilidad. Diba? Sa puton man. Labi nagkapoy kayo niya. Sige sugo ang naggisugo siya sa iyang amo. Nga, nagbagutbot sa. Nayandar ang pagkatapulan ba? Sus, nasa si panubo eh. Di na ba kaanak ba? Ugra ba? Posible. Diba? Posible. Posible. Okay? So, alam mo, ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kung ito. So, giingnan si Sarai ni Abram na, alam mo, ako ang nagbigay sa iyo ng alipin na si Hagar, binigyan. So, bakit niya ako hinamak ngayon siya'y nagdadalang tao? So, sa kanyang ginawang plano na magsiping, bakit siya ang sinisisi? Tama ba? Bakit niya ako hinamak ngayon siya'y nagdadalang tao? Bisay on na be. Gihatag ko siya kanimo, apan sukad siya masayod nga nagsabak siya, gibay-biyay niya ako. So, pagkatapos, ibinigay ko pa sa iyo Abraham, tapos, ingon, parang ganito pa ang kanyang igaganti sa akin. Parang ganon. Diba? So, parang ako pa ang naging may mali. Diba? So, si Yahweh na ang pumatol kung sino sa atin ang tama. Yun ang kanyang sinabi kay Abraham. Kasi, sinishare niya yung nararamdaman niya na, siguro, yung kanang sakit or hinanaing, siguro hinanaing. Hinanaing niya kay Hagar, kaya sinishare niya sa kanyang husband na si Abraham. So verse 6. At sumagot si Abraham, alipin mo naman siya. Kaya, gawin mo sa kanya ang gusto mo. So, sagot ni Abraham, alipin mo siya. Kaya mong gawin kung ano ang gusto mo. Kasi under siya sa iyong pagmay authority. Kasi alipin mo nga eh. Kahit anong ipagawa mo sa kanya, gagawin niya yan. Kasi ang alipin, may obligasyon yan. May responsibility bilang alipin. So, pwede mo diktahan. So, dito, sinabi, pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. So, ang nangyari, enlighten si Sarai, naka-remember siya, nanapan na siya yung authority ni Hagar, ano siya? Bitaw, no? So, nagdesisyon siya na may gawin na kanang para kay Hagar. So, ang sabi dito, pinagmalupitan. Kung ating unawain, kung basahin lang natin dito, pinagmalupitan, parang napakasama ni Sarai. Di ba? Kung ating basahin ba, kung hindi natin unawain, ang ginawa ni Sarai, pinarusahan, ang ganon. Ang sinabi dito, pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar. Pinagmalupitan. Tanong,
Masama si Sarah, hindi. Hindi. Dili kay nagnauna man nagpagarbo man si kuan si Hagar. Siya may mura naman siya ni Masama, Asa hindi? ka. Dili. Dili jud kay gihimo lang niya ang iyahang authority as a true wife. Dito, mga kapatid, sa atin dito, para sa atin, si Sarai, hindi yan masama. Pero sa iba na hindi nakaunawa, pag binasa nila yan, napakasama ni Sarai, pinagmulupitan si Hagar, buntis na ba to? Diba? May rason? Kaluin, tapos buntis. Patay. Si Sarai na idautan. Diba? Maunay pangunawa ng ibang tao na hindi, hindi inunawa ang kanang pangyayari na nakasulat dito. So ito yung explanation natin. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Ito, base sa aking analysisyon, ito yung pinagmalupitan, posible na hindi nga sumunod sa utos si Sarai, si Hagar. Kaya nararapat sa kanya, sinabi ni Abraham, gawin mo kung ano ang tama. Bakit? Si Hagar may obligasyon bilang alipin. Tama? Hindi niya sinunod ang kanyang amo. Dapat siyang parusahan. So, bakit? Basahin na to para malingkod, para magiging matibay ang ating sinasabi na bakit kailangan kanang parusahan ang isang halipin na hindi naging masunurin sa kanyang amo. So, dito mababasa natin sa Sirach, chapter 42, verse 5. Sabi dito, Bisaya lang, ang paghimog ginansya gikan sa pagpatigayon ang subsub dito sa verse 1 muna tayo. Sa laing bahin ayaw pagpakasala pinaagi sa pagkahadlok kung unsay isulti sa uban batok kanimo. Aniha ang pipila ka mga butang nga dili gayon angay ikaulaw. So ito yung mga bagay na hindi dapat ikahiya. So meaning ipasigarbo. Diba? So ito yung sabi. So laktod ta sa verse 4. Sa verse 5. Ang paghimog ginansya gikan sa pagpatigayon ang subsob nga pagpanton sa imong mga anak ug ang mga anak subsob nga pagpanton sa imong mga anak. So meaning kung imong gidisiplina ang imong anak dili nimo dapat ikaulaw, dapat nimong ipasigarbo kay nga naman wala nimo basagdi so dili na ato mo punto diha dili ta sa sunod. Ug ang bunal sa usa ka mabudhion nga ulipon hangtod motulo ang dugo. Diba? Posible ba nagmabudhion si Hagar? Posible. Kaya nga naman, gisugo siyang amo tapos wala nituman. Posible nagbagulbol. Diba? So, posible nga nadapatan to niya. Nabunalan niya ba? Ika ba? Ay pag ginahikuha. Kadool rin. Natusong tika. Posible. So, sa iyang una-una po, iyang desisyon, daw-daog to. Sa iyang una-una ba? Yan na siya agad. Ita niya dire, buntis pa ta, patrabuon pa ta, gibunalan pa kita. Posible mo ito iyang mga kuwan, kaya tumakas siya. Bakit? Ano ang tinakasan niya? Ang kanyang obligasyon bilang alipin. Tama, hindi? Diba? Yun pero ang kanyang dinahilan, yung kanyang pagbubuntis. Diba? Tinakasan niya ang kanyang responsibility bilang alipin. Pag mamay-ari siya ni Sarah, hindi siya dapat umalis. Tama? Diba? Tumatakas siya sa kanyang obligasyon. So, yun ang nangyari. So, kaya, yung ginawa ni Sarai, hindi yung pagmamalupit. Yun ang karapat-dapat sa kanya dahil yun ang disiplina sa mga taong hindi sumusunod sa amo. Gaya natin ngayon, tayo, alipin ni Elohim. Yahweh Elohim. Tama? Ngayon, pinaalam sa atin yung kanyang kautusan. Tapos, nang nalaman mo, tapos hindi mo sinunod, unsay kwan? Ning Elohim. Arusa, tunglo. Kaya nga naman, gahin kag o. Diba? Ingon anak. Okay? Sabtan?
So, verse 7. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo ng shore. So, habang siya ay tumakas itong si kanang Hagar. Habang nandoon daw sa shore na may bukal. So, bukal, tabay ba ni bro? Tubod, spring. Sige, spring. Basta mauna. Tatabay. So, ngayon, sinalubong daw siya ng anghel. So, hindi ito anghel na lumilipad ha? Anak, oy, Hagar. Asan mga Hagar? Hagar. Asan mga gikan? Mga anak? Naway ng anak? Wala yung anak ha? Ha? Okay, maumray konsepto sa mga ubang tao, nagisugat daw sa anghel niya, naipako niya, mga anak. Kita ano puting ahil. Ulay tao yung nana. Uy, siguro manananggal na yung bisulti. Nagagad. Wala pong ganon mga kapatid. Na anghel na lumilipad. Tapos nakita mo, lumilipad na ganon. Basin, ano yung nakita mo? Paro-paro. Okay? Wala pong ganon. Yun ay, habang siya ay tumakas, siyempre buntis. Tumakas siya. Siyempre, nagpahinga yun. Ikapoy. So, napunta siya sa balon. Habang nagpahinga siya, siyempre, nagunahuna. Siguro to asa siya kadong. Siyempre, ikaw, kung malayas ka, nakay uyab, tapos didinaan ka, dili mo kuyab-uyab, in love kasi mong uyab. Magunahuna juga, no? Siyempre, nagunahuna ka, no? Malayas ka. Asa ko ka padong? Asa ko kung kaon? Mausap tayo ginahuna ni Hagar. Sa diyang nagunahuna siya asa padong, siyempre, asa siya padong? Asa ka patulgan? Nagunahuna siya na ano kaya posible mangyari sa akin? Buntis ako, sino ang tutulong sa akin? So, may anghel na lumitaw sa kanyang pag-iisip. Habang nag-iisip siya, may anghel biglang pumasok sa kanyang pag-iisip. So, yun ang nangyari. Continue tayo. Sabi ng anghel, Hagar, alipin ni Saray, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. So, habang nag-iisip siya, biglang naisipan niya, asam ko pa doon? Nga anong lakaw ko? Kabukang ba ako? Galisod-lisod rin ko sa kong kaglingon? Diba? So, yun ang anghel sa kanyang pag-iisip. Diba? So, kung atong bisayon, para mas nindot ang bisaya, dire, kay marilit dito sa atong istorya sa babaw, nganong wala siya nituman sa sugo. Sabi sa verse 8. Ang anghel maingon Hagar, ulipo ni Saray, diin ka man gikan o asa ka man padulong. Nakuta ng anghel, si Hagar mitubag, mikagiw ako aron mahilayo sa akong agalon nga si Saray. So, mikagiw na siya. So, mikagiw siya dahil feeling niya, pinamaltrato siya ni Saray. So, yun ang kanang feeling niya. So, sa verse 9, ang anghel mingon kaniya, balik kaniya o tumana ang iyang isugo kanimo. Unsa gigon dre? Verse 9. Ikaw ang sis. Ako lang. Kalian ako nito. Slide 3, bro. 4. Akan na sunod. Kani. Kani. Sabi dito sa verse 9. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. So sa Bisaya, ana siya Bisaya. Ang anghel mingon, balik kaniya og tumada ang iyang isugo kanimo. So posible nga yung analysis natin na hindi siya niya sinunod ang utos ni Saray ang kanyang amo is tama. Kuha ninyo? Di ba kay niya naman ang anghel, balik nga to og tumada ang iyang sugo. Posible nga wag ito siya tumasugo.
Diba? So, yun ang naging kanang advice ng anghel dyan sa kanyang pag-iisip na sinabi ni anghel ni Hagar. So, magbalik ka. So, sa verse, continue. May mga anak mo. Ang mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. So, habang pinapayuhan siya na umuwi ka, magbalik ka at magpasakop sa iyong amo. So, ibig sabihin, sundin mo kung ano ang inuutos ng iyong amo. Dahil wag mong kalimutan ang iyong obligasyon bilang alipin. So, yun. So, sabi pa dito, na paramihin ko ang iyong lahi. Kasing dami kasing dami ng karamihay di kayang bilangin. So, di kayang bilangin. Murag bitoon na siguro buhok o buhangin. Basta mga bagay na di kayang bilangin. So, panalanginan bagyo siya. Di ba? Nga naman, posible, sa akong assessment, nakarealize si Hagar sa iyang pagtakas. Masaysay na ito, Dres, opos. Di nagtagal, ikay magsisilang Ismael ang sa kanya'y iyong ipangalan. Sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Kasi Bisaya aning karaingan. Pagpakitabang. Kalisod ba ni karaingan? Karoon ko kadong gani. Pagpakitabang. So, sa anong sitwasyon nagpakitabang si Hagar? Siyempre, nung tumakas siya, nahihirapan siya. Wala siyang alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam. Siyempre, hindi na ka mahirapan, anak. Kalisod ka na, bitaw, suwayi, bitaw ka ng, kanang suwayi. Kita may nakasuway o kanang mukuan ba, kanang mo rebuildi ba? Mulayas, sa Bisaya. Kanang mulayas ba? Kisay kasuway. Kanang mulayas. Kasuway ka, sis? Nilayas ka? Sayang dili. Dili. Ang sa indig, balik o dyan po ka sa imong gidikanan. Di ba? So, sa imong desisyon, nga, direct sa iyong, naging desisyon na, lalayas ako, lakaw, baala sa mama niya, gipulan ko niya. Pero wag ka kay bao, asa ka pa doon? Ang ending, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Anong kakainin mo? Problema yan. Hinanaing ba? Hinanaing. Siyempre. Lapirag, buntis mo yun. Naiti na lang tao. Asa, kung mga anak ni, kinsay mo biraan ni ron. Pabira ko rin akong kanding rin. Diba? So, naglibaw siya. May hinanaing siya. Bakit? Kasi, si Hagar, may alam sa Torah. Tama? May alam sa Torah. Bakit? Ang kanyang amo si Abram. Diba? Siyempre, may alam siya sa Torah, so doon pumasok ang kanyang alam sa Torah na parang mali ako. Parang mali ang aking ginawa. Parang may pagkamali akong ginawa. So, yun nga, na kung yung bata, pag nasilang na, Ismael ang ipapangalan. Yun ang sabi ng anghel. So, sa verse 12, ngunit ang anak mo'y magiging mailap. So, may mailap. Apan ang imong anak magpuyo sama sa usa ka ihalas nga asno. Oh, mailap, ihalas di sa ihalas, mailap. So, idlas, ihalas. So, hayop, mailas na hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak, di makikisama sa mga paryente. Paryente ba o paryente lagi. Kamag-anak, di ba? So, inihambing ang kanyang anak na parang isang ihalas nga asno or wild donkey. Wild donkey. Yan ang inihambing kay Ismael. Take note sa paghahambing kay punta natin sa Genesis chapter 49.
merong 12 tribes of Israel. Inihambing din kagaya ng hayop. Kailangan natin itong maunawaan. Kailangan natin itong malaman. Ha? Na si Ismael ay inihambing sa wild na asno. Okay. Kaya nasabi ni Hagar sa sarili, lawag anak, nangutanan sa siyang kauglingon. Gistorya niya ang kauglingon na sa sarili. So, hindi yun anghel na lumilipad ha sa kanyang pag-iisip. Talaga bang nakita ko rito ang Elohim na nakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Diba? Nagtanong sa kanyang sarili. Talaga bang nandito ang Elohim? Yung anghel ba? Pinadala ng Elohim na nakipag-usap sa akin na pinayuhan ako na bumalik roon habang may pagkakataon pa. Diba? So, kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Elohim na nakakakita. So, bawat sa kanyang naging sitwasyon, hindi siya pinabayaan dahil pinayuhan siya ng anghel na magbalik. So, yun ang ibig sabihin niya. Ito, istorya na siya. Kaya ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Elohim na buhay at nakakita sa akin. So sa Hebrew, Berla Hay, kasi basa ni bro, Berla Hay Roy? Berla Hay Roy. Beer La Hay Roy. Okay. Pwede Roy. Beer La Hay Roy. Ang ibig sabihin, balon ng Elohim na buhay at nakakita sa akin. Sakto? Ang ibig sabihin ng Beer Lahay Roy. Sa Bisaya. Ano yung Bisaya? So, Tagalog yun. 14. Tungod ni ini ang atabay, sa 15, sa 13. Busa gingalan niya ang Yahweh nga nakigsulti kaniya, usa ka Elohim nga makakita. Tungod ni ini ang atabay nga nahimutang tunga-tungas Kades ug sa Bered gitawag sa mga tao og Birlahay Roe. Ikaw ang Elohim nakakita. Mao ni ang meaning ani. Ikaw ang Elohim na nakakita. Nakita. Nakita niya. Bakit? Diyan sa kanya pag-iisip. Kasi binigyan siya ng advice na bumalik doon. Kasi yun ang magandang gawin. Di ba? Para hindi siya mapahamak. Saan naman siya pupunta kung lalayas siya? Tapos, kung lalayas siya, magkasala siya. Bakit? Tinakasan niya ang kanyang obligasyon bilang alipin. Tama, bro? Tama? Biir, tabay. Bir, tabay. Ang la, nakita. Ang ngadto. Ang roy, nakita. At tabay, nakita, ngadto. At tabay, ngadto, nakita. Mau na? Sa Tagalog. Ang balon nakita doon. Ang balon doon nakita. Okay, mau na Tagalog. Pasensya kayo, listen kayo. Ang balon doon nakita. Okay? So yan ang ibig sabihin ng Beer Lahay Roy. Okay? Kuha ninyo? Nasabtan? Nasabtan ako? So, verse 16. Lapit na tayo. Nagsila nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram. At ito'y pinangalan itong Ismael. Okay? Ismael ang pinangalan. So, ito, nagsila nga, Ismael. Nooy 86 na taon na si Abraham. Ang sabi ng 86 sa English? 86. Sa Bisaya? 86. Okay? So, yun ang naging pangyayari sa istorya ni Hagar at saka Ismael. So dito, mga kapatid, buntis pa ito siya nang tumakas kasi
dalawang pagkakataon siya tumakas nung isinilang na niya ang kanyang anak. Okay? Dito, buntis pa siya nang tumakas. So, yun nga, dito, maunawaan natin na bumalik siya kay Abraham. Tama? So, doon, naging, pinakinggan niya ang payo ng anghel. So, doon pa lang mga kapatid, naunawaan niya na nagkamali siya sa kanyang desisyon. Kasi, bumalik eh. Kung di pa bumalik, siyempre, pinanindigan niya ang kanyang kamalian. Tama? So, bumalik ba siya? So, ang napangalan pa, si Abraham, at ito'y ipangalan nitong si Ismael. So, kinsay nagpangalan? Si Abraham. Diba? So, yun ang sabi ng anghel. So, doon, ang aral natin makukuha dito is si Sarai, hindi niya pinagmalupitan si Hagar dahil sa gusto lang niya. Dinisiplina yon dahil nararapat yon sa kanyang alipin na matigas ang ulo. Okay? So, tapos, ang pang-ibang aral natin makuha, yon si Abraham, na hindi siya nagdesisyon na marami ang kanyang asawa. Okay? Nakuha mga bata? Pinahintulot yon ng kanyang asawa, ha? Pinahintulot yung kanyang asawa. Hindi yun nagdesisyon si Abraham na, si Pingan, mag-asawa kong lain. Hindi ganun, ha? Okay? Hindi yun utos. Hindi yun utos na, sabi ni Sarai na, si Pingan mo ang kanyang alipin. Hindi yun kautusan. Hindi yun kautusan. Kung ano yun? Kanang pagtugot, gitugutan sa asawa. Ang asawa mo yung ditugot. Okay? Hindi yun sugo ni Elohim. Pagtugot yun sa asawa. Ha? Kay, siyempre, wala may away may tabo kay gitugutan mo sa asawa. Kinsa pang may mga away. Ang awayo ni Abraham yung kagulingon. Buang mo mga Abraham. Ay nga na yung tugi. Isipingan. Wala day. Dili. Siyempre, ang desisyon nga sipingan ang iyang mga asawa. So, wala yung away ka may tabo. Tama? Siya may ni offer. Okay. So, hindi yun utos pagtugot sa asawa. Pero ngayon, hindi yan mangyayari. Kasi imong asawa, silosa. Tama? Hindi yan. Napaka-imposible na gawin na asawa niyan na ipaintulot sa iyo na magsiping na ipa. Hindi yan papayag. Hindi yan papayag. At yan talaga ang tama. Kasi sabi nga ng Elohim, nga, isa lang ang dapat na asawa. Pero nangyari yung eksena dito, nangyari ito dahil na na siguro natagalan si Sarai na magkaanak o kanang inisip niya ba hindi na talaga ako magkaanak, wala nang chance, diba? So bilang taong matuwid, inisip nila ba na sabi sa nakaraang chapter na paramihin God ang kanyang lahi. So inisip ni Sarai na sa pamamagitan siguro ni Hagar ng kanyang alipin. Dahil ang kanyang alipin ay pamangari niya. Ama, yun ang yun siguro ang naging, pag-iisip niya ba, siguro ito yung panalangin na sabi ng ama na pararamihin ang aming lahi sa pamamagitan ni Hagar. Kasi, wala na sigurong chance. Yun ang kanilang naisip. So, ano lang natin yan? Kanang analyzation ba? Nasa iba na po na agree ta tanan. Agree ta. So, naana to sa uban, nasa sa iba na po na nakakinig dito na tanggapin nila o hindi ang ating eksplanasyon. Dahil yung eksplanasyon natin hindi malayo sa naging kaganapan dito. Okay? Nakuha? Sabtan? Kasi sunod. Question. Okay. Simple question. Timan yun ninyo. Exam na ba ta? Sino ang alipin ni Sarai na naging asawang lingkod ni Abraham? A. Sarai. B. Hagar. C. Milka. D. Ganong ka ba? Sino? B. Grabe sa di mo cancer, no? Nag-nisya mo? Sige, balik-balik ka na eh. Letter B. Genesis chapter 16 verse 1. Okay. Ano, number 2.
Ano ang inihambing? Balikon pa lang ito dali. Sino si Milka? Recap. Sino si Milka? Pagumangko ni? Abraham. Isa igsoon niya? Si Lot og? Si Tosa. Tulon si igsoon? Oh, si Iska. Okay. Ano ang, iso number 2, ano ang inihambing sa anak ni Hagar na si Ismael? Inihambing. Kanang, unsay kumpara. A, mailap na asno. B, lubong pumapatay. C, mabangis na leon. D, nanok dabab. Okay? Very good. Right, mga student. A, mailap na asno o wild donkey. Ito, lubong pumapatay. Sino ito? May idea, wala? Lubong pumapatay. Minsayro. Agilang mandaragit. Lubong pumapatay. Benjamin tribes. Napaka-importante ha. At akong giingon, magiani na to. Genesis chapter 49. Okay? Lubong pumapatay, Benjamin tribes. Diyan galing si Apostol Pablo na sinasabi nila na son of perdition pagkawalay uwaw, mga bagagnaw. Okay? Number C, mabangis na leon. Sino ang mabangis na leon? Sa 12 of Judah. Leon. Tribe of yan siya na ako. Judah. Tribe of Israel. Babangis na leon. Okay? Ang uban, wala na nato gikuan. Wala nga siya kanang pasiuna lang ba? Okay. Kay i-exam ko na tagsa, kilala nyo na may buwan. Ano ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak kay Hagar? A, Isaac. B, Esau. C, Jacob. D, Ismael. Ha? Ismael. Okay. C, Ismael. Si Isaac, sino ito? Sino anak? Anak ni? Sino may anak? Anak ni Abraham. Anak ni? Kisay mama Ismael? Hagar. Kisay mama Isaac? Si Sarai. Mo ni ang anak, si Sarai. Anak ni Sarai ha? Si Isaac. Kinsa ni si Esau Jacob. Kinsa? Igsoon lagi. Igsoon lagi sila. Isaac o Jacob. Kisa ilang papa? Isaac, daraos babaw. Si Abraham, iyang unang anak sa ulipon, si Ismael. Sa tinuod niyang asawa nga si Sarai, iyang anak si Isaac. So, igsoon si Isaac o Ismael sa amahan. Okay? Kay ilang papa? Si Abram. Okay? Ang anak ni Isaac, duha ka buok. Si Esau o si Jacob. O si Jacob, mauna si Israel. Okay? Diha nanggikan ang 12 ka tribo sa Israel. Kuha. Number 4. Ilang taon na si Abraham nang nagkaroon ng unang anak niya kay Hagar? 76, 96, 86, 106. Enter. C. Okay. Genesis chapter 16 verse 16. Perfect mga bata na. Kasi perfect. Perfect mo? Na? Perfect. Okay. Next. Ay wala na. Mana. So, yun lang mga kapatid. Nawa po na nawaan natin ang ating pagtalakayan dito at sa Zoom kasi hindi naman sila maka-response. At bawat talakayan natin dito is i-review ninyo para kung meron kayong mga pangunawa na lalabas na sa tingin ninyo ay makatarungan, matuwid, na swak sa ating explanation, pwede din kayo magdagdag. Kung meron kayong magdagdag dito. Meron? May tanong? Mga bata, may tanong? Dagdag? Wala? Mga dagko? Nasabtan mga dagko? Okay. So, yun lang. Yan. Oh, meaning pala sa mga ni Hagar.
Hagar bro, unsay ang dayo. Si Hagar, ang meaning ng kanyang pangalan, ang dayo. Ang sa Tagalog, dayo mo na? Bisaya, dayo, di ba? Alangyaw. Sa Bisaya, ang langyaw. Dumudoong. Okay. Sa Tagalog, dayo. Sa Ismael, ang Elohim, nagtagad. So, sa Tagalog, ang Elohim, so, may Tagalog. Kamu nila ito ano na eh. Sa English na, para masabdan nila. Elohim pays attention. Okay? Kamu nila bahalang Tagalog na. Ang meaning sa Ismael, Elohim pay attention. Ayaw kalimti. I-appeal ko na sa isa. Okay? Elohim pays attention. Ismael. So, ibig sabihin, itong lahi ni Ismael, si Ismael hindi yan masama. Okay? Ha? Hindi masama. Kasi, anak na ni Abraham. Abraham, gitudluan na og Torah. Okay? Ha? Kasi basta ibang lahi, sinasabi nila na masama. Hindi yan masama. Diba? Ang taong, kahit anong lahi ka, kapag sumunod ka sa kalooban ng Elohim, hindi ka masama. Sabi nga ng Misaya, ang dapig kanako, dili batok kanako. Diba? Bot pasabot, isang kinsa kang lahi, o sa kang dugo basta wala ka tikontra sa pamaagi sa pagtudlo sa Bisaya, kausa ta. Okay? Di ta kontra. Kakampi tayo. Okay? Yun nga, isabtan. Okay. So, maraming salamat mga kapatid. Happy Sabbath. Shalom. Alaikum.